Mga ka-Erts, welcome ulit sa ating channel. Ngayon, linawin na natin agad mula sa umpisa, ang isyong ito ay gawa-gawa lang ng mga basher. Walang matibay na basehan, walang malinaw na koneksyon, at lalong wala itong katotohanan. Matagal nang walang kinalaman si Mikoy sa kanyang nakaraan. Matagal na niyang iniwan ang mga isyong yun at piniling manahimik. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil ayaw na niyang balikan ang mga sugat na minsan nang nagdulot ng trauma. May mga bagay na kapag nalampasan mo na, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa ulit-ulit. Kung mapapansin ninyo, tahimik ang buhay ni Mikoy ngayon. Hindi naghahanap ng gulo, hindi nagpapasikat sa intriga. Masaya na siya, payapa, at malaking bahagi niya ng Mike Chris, ang tandem na unti-unting minahal ng marami dahil sa natural na samahan at totoong saya na nakikita ng mga tao. Kaya malinaw idol, walang dahilan para i-connect ang Mike Chris sa mga lumang kwento. Tandem ito na binuo sa kasalukuyan, hindi sa nakaraan. Ang pilit na pagbubukas ng mga lumang isyo ay malinaw na taktika lang ng mga basher na ayaw makita ang progreso at kasiyahan ng ibang tao. Mas lalo pang pinatibay ng suporta ng mga tao ang Mike Chris. Ramdam na maraming nagmamahal kina Mikoy at Krista, hindi dahil sa intriga, kundi dahil sa respeto, saya, at inspirasyong dala nila sa viewers. Yan ang hindi matanggap ng ilang naninira. Sa puntong ito, malinaw ang paninindigan, huwag nang buhayin ang nakaraan kung ang kasalukuyan ay maayos at masaya. Hindi obligasyon ng isang taong may trauma na ipaliwanag ang sarili sa mga taong ang tanging layunin ay manira. Sa segment 2, pag-uusapan natin kung bakit may mga basher na patuloy na gumagawa ng ganitong kwento, at bakit mas mahalagang piliin ang katahimikan, suporta, at respeto, lalo na kung ang nakikita naman natin ay tunay na saya. Mga ka-Erts, sa puntong ito malinaw na kung saan nagmumula ang issue. Hindi ito galing sa katotohanan, kundi sa imahinasyon ng mga basher. Kapag may taong masaya, tahimik, at umaangat, palaging may iilan na hindi matanggap yun. At dyan nagsisimula ang paggawa ng kwento. Sa kaso ni Mikoy, matagal na siyang walang koneksyon sa kanyang nakaraan. Hindi niya ito binubuhay, hindi niya ito ginagamit para sa content, at lalong hindi niya ito pinapansin. Pero alam natin idol, sa social media, sapat na ang katahimikan para gawan ka ng sariling bersyon ng kwento ng mga taong gutom sa atensyon. Ang mas masakit dito, ginagamit ng mga basher ang emosyon at trauma ng isang tao bilang bala. Kahit alam nilang may mga sugat na ayaw ng balikan, pinipilit pa ring hukayin. Hindi para maghanap ng katotohanan, kundi para lang makapanakit at makakuha ng reaksyon. Pero kung titignan natin ang realidad, walang ebidensya, walang patunay, puro haka-haka. Paulit-ulit na pattern ito, maglalabas ng isyo, ikokonek sa pamilya, tapos hihintayin ang reaksyon. Kapag may reaksyon, sasabihing guilty. Kapag nanahimik, sasabihing may tinatago. Isang larong hindi kailanman patas. At dito pumapasok ang Mike Chris. Dahil habang mas lumalakas ang suporta ng tao kina Mikoy at Krista, mas lumalakas din ang inggit. Natural ang saya nila, hindi pilit. At yan ang ayaw makita ng mga basher, ang 2 taong masaya, suportado, at minamahal ng marami. Kaya pilit nilang ikinakabit ang Mike Chris sa mga lumang issue. Pero idol, hindi gumagana yan. Dahil ang Mike Chris ay produkto ng kasalukuyan, ng respeto, tiwala, at totoong koneksyon. Hindi ito nabuo sa intriga, at lalong hindi ito masisira ng gawa-gawang kwento. Mas pinipili ngayon ni Mikoy ang katahimikan kaysa patol, ang kapayapaan kaysa paliwanag. At sa totoo lang, yan ang pinakamature na desisyon. Hindi lahat ng laban kailangang sagutin. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang patuloy na maging masaya. Mga ka-Erts, kung may isang malinaw na dahilan kung bakit hindi na natin nakikitang bumabalik si Mikoy sa dilim ng nakaraan, iyan ay ang Mike Chris. Hindi lang ito isang tandem para sa content o saya sa camera, ito ay naging sandigan, lakas, at pahinga sa gitna ng ingay ng social media. Mapapansin natin idol, iba ang aura ni Mikoy ngayon. Mas kalmado, mas totoo,
mas buo. Hindi na siya yung taong laging nag-e-explain o nagpapatunay. At malaking bahagi niyan ay dahil sa presensya ni Krista, isang taong hindi humuhusga, hindi nagbubukas ng sugat, kundi marunong umunawa at umalalay. Ang My Chris ay hindi nabuo sa kontrobersya. Nabuo ito sa tiwala, respeto, at natural na samahan. Kaya kahit anong pilit ng basher na sirain ito gamit ang lumang kwento, hindi tumatalaw. Dahil ang pundasyon nito ay hindi tsismis, kundi totoong koneksyon. Makikita rin natin kung paano sinasalubong ng supporters ang My Chris. Hindi sila sumusuporta dahil sa intriga, kundi dahil sa inspirasyon. Maraming nakakakita ng sarili nila sa kwento ni Mikoy, isang taong nasaktan, may trauma, pero piniling bumangon at magmahal ulit. At si Krista ang naging simbolo ng bagong simula. Kaya malinaw idol, hindi kahinaan ang pagiging masaya. Hindi rin kasalanan ang piliing iwan ang nakaraan. Ang tunay na lakas ay ang pagpili ng katahimikan at kapayapaan, kahit may mga taong gustong hilahin ka pabalik sa sakit. Sa My Chris, hindi kailangang ipaliwanag ang lahat. Sapat na ang makita ang ngiti, ang respeto, at ang suporta na tunay. At habang patuloy silang minamahal ng marami, mas lalo lang nagiging malinaw kung sino ang may totoo at sino ang gumagawa lang ng ingay. Sa segment 4, pag-uusapan natin ang mensahe sa mga basher at sa publiko, hanggang saan ba ang opinyon, at kailan na ito nagiging paninira. Mga ka-erts, sa puntong ito mahalagang malinaw ang isang bagay, may hangganan ang opinyon. Hindi lahat ng iniisip ay kailangang i-post, at hindi lahat ng haka-haka ay kailangang gawing kwento. Lalo na kung ang nasasaktan ay mga taong nanahimik na at piniling mag-move on. Kung ikaw ay basher, tanungin mo muna ang sarili mo, ano ba ang napapala sa pagbuhay ng nakaraan ng isang tao? Lalo na kung malinaw na may trauma na, malinaw na ayaw na niyang balikan, at malinaw na masaya na siya sa kasalukuyan. Ang paulit-ulit na panggugulo ay hindi pagiging concern, kundi pagiging mapanakit. Kay Mikoy, malinaw ang pinili niyang landas, katahimikan, respeto, at pagprotekta sa sarili at sa mga mahal niya. Hindi niya obligasyon na ipaliwanag ang bawat detalye ng buhay niya sa publiko. Hindi rin niya kailangang patunayan na masaya siya, nakikita na yon. Sa publiko at sa mga nanunood, may responsibilidad din tayo. Ang panunood ay hindi lisensya para manghimasok. Ang pagiging fan ay hindi karapatan para manaira. At ang social media ay hindi dapat gawing lugar para baliwalain ang nararamdaman ng kapwa. Ang My Chris ay malinaw na halimbawa na mas malakas ang respeto kaysa intriga. Habang may ilang maingay, mas marami pa rin ang tahimik na sumusuporta. At yan ang mas mahalaga, ang mga taong pinipiling umunawa kaysa manghusga. Kung may hindi ka gusto, pwede kang umiwas. Kung may hindi ka naiintindihan, pwede kang manahimik. Hindi lahat ng laban kailangang salihan, at hindi lahat ng tao ay kailangang hilahin pabalik sa sakit para lang masabing, may nasabi ka. Mga ka-erts, sa pagtatapos ng usapang ito, malinaw ang isang bagay, ang katotohanan ay hindi nasesira ng gawa-gawang kwento. Ang saya ay hindi nabubura ng ingay, at ang taong piniling maghilam ay hindi dapat piliting bumalik sa sakit ng nakaraan. Si Mikoy ay matagal nang nag-move on. Pinili niyang tahimik na ayusin ang sarili, harapin ang trauma, at yakapin ang bagong simula. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil mas pinili niyang mabuhay ng masaya. At sa paglalakbay na yun, nariyan ang My Chris bilang simbolo ng liwanag, suporta, at pag-asa. Si Krista ay hindi dahilan ng gulo, siya ay bahagi ng kapayapaan. At ang My Chris ay hindi nabuo para sirain ang kahit sino, kundi para magbigay saya at inspirasyon sa mga taong nakakapanood. Kaya kung may mga pilit na nag-uugnay ng intriga, malinaw na malinaw, wala itong katotohanan. Mas marami ang nagmamahal kaysa naninira. Mas marami ang sumusuporta kaysa nanghihila pababa. At yan ang dahilan kung bakit patuloy na tumitibay ang My Chris, dahil ang pundasyon nito ay respeto, hindi tsismis, pagmamahal, hindi intriga. Sa huli, ang pinakamagandang sagot sa paninira ay patuloy na pagiging totoo at masaya.
Walang patol, walang ganti, tahimik na pag-usad, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal. Maraming salamat mga ka-ERT sa pakikinig at sa patuloy na suporta. Kung gusto ninyo ang ganitong klaseng reaksyon, malinaw, patas, at may puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento. Ito ang inyong Kuya Ers, at tandaan, mas nangingibabaw pa rin ang respeto at pagmamahal kaysa sa kahit anong ingay sa social media.